Sa hapagkainan noong Pasko, nagkunwari ang aking mga anak na wala ako, bumubulong. Hindi na kailangan ng sinuman ang matandang baliw. Wala akong sinabi, ngunit inilabas ko ang testamento kung saan tinanggalan ko sila ng mana. Nanlaki ang kanilang mga mata. Sumabog sila sa galit na sigaw. Nanatili akong tahimik. Pinapanood kung paanong nagkawatak-watak ang kanilang mga inaasahan laban sa katotohanan dahil ang pagtataksil ay hindi mananatiling walang parusa. Chao mong kwiko bakva ang chijanjen voiken kwento ng milyonaryo. Ang susi ay umikot sa kandado sa pamilyar nitong klik at tumuntong ako sa aking bahay noong Huwebes ng gabing iyon, Disyembre 12. 45 taon ng pagtatayo ng botika ni Harrison mula sa isang tindahan lamang patungo sa 4 na lokasyon sa buong Quezon City, sana ay nagbigay sa akin ng kapayapaan sa sarili kong tahanan. Sa halip, narinig ko ang tawanan mula sa kusina. Ang boses ng aking anak na si Roberto, ang matalim na tono ng kanyang asawang si Catherine, at ang matinis na hagalpak ni Pasing ay naghahalo. Ibinaba ko ang briefcase ko at naglakad patungo sa ingay. Habang palapit ako ng palapit, mas luminaw ang kanilang mga boses. Nakita mo ba ang mukha niya noong sinabi ko sa kanya na naplano na namin ang lahat? Ang boses ni Catherine ay tila tumutulo sa amusement. Classic, sagot ni Pacing. Ang matandang baliw ay talagang inakala na gusto namin ang opinyon niya. Ang kamay ko ay nanigas sa door frame. Mas tahimik ang boses ni Roberto. Hindi sigurado. Hindi ko alam. Baka dapat talaga. Dapat ano? Pinutol siya ni Catherine. Hayaan mo siyang sirain ang Pasko sa mga luma niyang ideya. Huwag na, salamat. Tumuntong ako sa pintuan. Agad na namatay ang tawanan. 3 mukha ang lumingon sa akin at tila bumaba ang temperatura sa silid. Gabi, sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang boses ko. Anong nakakatawa? Tiningnan ako ni Catherine na para bang sinira ko ang isang pribadong pulong. Tumayo siya, nagkalampag ang kanyang silya sa tile. Walang makaka-interes sa'yo, Jaime. Lumampas siya sa akin, nag-iwan ng ulap ng mamahaling pabango. Ang Chanel No. 5 na binili ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Si Pacing, nanay ni Catherine, na 3 taon nang naninirahan sa aking silid tuluyan, ay sumimangot. Mabaho ka sa matandang gamot at ang pagmamay-ari niya sa tono ay lalong nakakainis, na para bang ito ang kanyang bahay, na para bang siya ang nagbabayad ng mortgage o mga utility o mga buwis sa ari-arian. Hindi niya hinintay ang sagot ko bago lumingon kay Roberto. Honey, naaalala mo bang kunin ang alak na gusto ko? Ang mamahaling isa mula sa Makati. Ang aking anak, 42 taong gulang at hindi pa rin kayang tumingin sa mata ang kanyang ama, ay tumango at inilabas ang kanyang telepono. Sa ganoong paraan, nawala ako sa sarili kong kusina. Maaari na rin akong maging muebles. Hindi, ang muebles ay mas nakakakuha ng konsiderasyon. Tumayo ako roon, pakiramdam ko ay may nagbago sa loob ng aking dibdib. Hindi galit, kundi pagkilala. Na para bang sa wakas ay nakita mo ang isang pattern na matagal mo nang tinititigan nang hindi mo talaga tinitingnan. Lumingon ako at naglakad patungo sa aking study. Sa likuran ko, nagsimulang muli ang tawanan, mas tahimik, mas maingat, ngunit nandoon pa rin. Nang gabing iyon sinubukan ko ulit. Nakita ko sila sa sala. Nag-i-scroll si Catherine sa kanyang tablet, malamang sa mga interior design website na palagi niyang tinitingnan. Nagkunwari si Roberto na nanonood ng basketball. Si Pacing ay naglalala ng tila isang bukol-bukol na ahas. Gusto kong pag-usapan ang mga plano para sa Pasko, sabi ko, umupo sa aking armchair. Dahil wala pang 2 linggo bago sumapit. Hindi man lang sumulyap si Catherine. Naka-handle na namin. Naka-handle ninyo na, inulit ko ng dahan-dahan. Oo. Roberto, naipadala mo ba ang email na iyon sa caterer tungkol sa mga pagbabago sa menu? Si Roberto ay nag-iba ng upo, hindi komportable. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa akin, pagkatapos ay lumayo. Catherine, baka gusto ni Dad, maaaring mag-ambag na lang sa pananalapi ang tatay mo. Kung gusto niya, putol ni Pacing, nagkiklik ang mga karayom. Hindi namin inaasahan na gagawa siya ng aktwal na trabaho sa edad niya. Ang huling bagay na kailangan namin ay maguluhan siya at umorder ng maling mga bagay.
Naaalala mo noong nakaraang taon noong bumili siya ng regular na, naaalala ko iyon ng perpekto. Bumili ako ng regular na eggnog dahil kalahati lang ang presyo at pareho ang lasa. Tila, iyon ay katibayan ng paghina ng aking mental na kalagayan sa halip na pangunahing responsibilidad sa pananalapi. Ang kaswal na kalupitan ay dumating na parang sampal. Hindi ang mga salita mismo, kundi ang tono. Ang pag-aakala na ako ay walang kakayahan, na ang aking opinyon ay walang halaga, na ako ay isang pasanin na dapat pamahalaan sa halip na ang taong nagmamay-ari ng bubong sa ibabaw ng kanilang mga ulo at nagbabayad para sa lahat. Sa wakas, tumingin sa akin si Catherine at ang nakita ko ay mas masahol pa kaysa sa pang-aalipusta. Ito ay kawalan ng pasensya, na para bang ako ay isang matigas na mantsa na hindi pa niya lubusang maalis. Ipaalam namin sa iyo ang desisyon namin, Jaime. Huwag mo nang alalahanin iyan. Huwag mo nang alalahanin iyan na para bang ako ay isang bata o senil. Ito ang aking bahay, sabi ko ng tahimik. Siyempre ito. Nagbalik siya sa kanyang tablet. At labis kaming nagpapasalamat na pinapayagan mo kaming manatili dito habang tumutulong kaming mag-alaga sa iyo. Tumutulong na mag-alaga sa akin. Ako ay 68, hindi 98. Pinapatakbo ko pa rin ang 4 na botika sa buong Quezon City. Ako pa rin ang nagmamaneho sa aking sarili papunta sa trabaho tuwing umaga. Ako pa rin ang nagre-review ng mga kontrata, nangangasiwa sa inventaryo, humahawak sa mga isyu sa tauhan. Nasa akin pa rin ang lahat ng aking kakayahan sa kabila ng inaakala nila o gustong ipaalam sa iba. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking study. Isinara ang pinto nang may maingat na katumpakan. Masyadong malakas ay tila galit. Masyadong mahina ay tila pagkatalo. Pinili ko ang matatag. Umupo ako sa leather chair na binili ko 20 taon na ang nakalipas ng malaki ang negosyo at inakala kong nagtatayo ako ng isang bagay na ipapamana sa aking anak. Ngayon, nagtataka ako kung ano ba talaga ang hinihintay ni Roberto na manahin. Ang aking negosyo, ang aking dangal, o para lang maging senil ako at magawa nila ang anumang gusto nila. May nasira ngayong gabi, hindi sa bahay, kundi sa akin. Ang bahagi na gustong maniwala na nakikita pa rin ako ng aking pamilya bilang pamilya. Ang bahagi na gumagawa ng mga dahilan para sa panlalamig ni Catherine o sa mga panunukso ni Pashing o sa kaduwagan ni Roberto. Ang bahagi na iyon ay sa wakas nagkawatak-watak. Naglabas ako ng isang legal pad at isinulat ang petsa sa itaas. Pagkatapos, nagsimula akong maglista ng mga bagay. Maliliit na bagay na binaliwala ko sa nakaraang mga buwan, mga sandali na pinangatuwiranan ko, mga komento na nagkunwari akong hindi ko narinig. Isang pattern ang lumalabas at kailangan kong makita ito ng malinaw bago magdesisyon kung ano ang gagawin. Dahil isang bagay ang natutunan ko sa 45 taon ng negosyo, hindi ka lumalaban sa mga kaaway na hindi mo nauunawaan. Una, nagtitipon ka ng impormasyon. Pagkatapos, gumagawa ka ng plano. Pagkatapos, isinasagawa mo ito ng may katumpakan. At may nagsasabi sa akin na kailangan ko ang lahat ng tatlo. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Ang isip ko ay patuloy na umiikot sa mga buwan, kumukuha ng mga alaala na parang kalyo. Biyernes ng umaga, Disyembre 13, tumawag ako sa botika at sinabi sa aking manager na magtatrabaho ako mula sa bahay. Pagkatapos, ikinulong ko ang sarili ko sa aking study kasama ang aking legal pad at isang pot ng kape. Ang mga alaala ay bumalik nang tumigil ako sa pagsisikap na itulak ang mga ito palayo. Oktubre 15, ika-42 kaarawan ni Roberto. Nasa botika ako hanggang 6 no. Pagkatapos ay nagmadaling umuwi, umaasa sa karaniwang maliit na hapunan ng pamilya. Sa halip, nakita ko ang isang note sa kitchen counter. Dinala si Roberto para sa kanyang kaarawan. Ayaw kang abalahin, may mga tira sa ref. Pumunta sila sa paborito niyang steakhouse, ang isa kung saan kami nagdiriwang dati bawat taon, nang wala ako. Noong tinanong ko si Catherine tungkol dito mamaya, tila nagulat siya. Ay, gusto mo bang sumama? Akala ko pagod ka sa trabaho. Pabor ang ginawa namin sa'yo. Talaga?
Isinulat ko iyon. Insidente 1. Setyembre 8. Nasa study ako. Bahagyang nakabukas ang pinto nang marinig ko si Pasing sa telepono sa pasilyo. Hindi niya alam na nasa bahay ako. Ay Marta, dapat mo siyang makita kamakailan. Sabi niya sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Nakalimutan ang mga bagay-bagay, paulit-ulit. Sa pagitan natin, hindi na magtatagal at tuluyan na siyang mawawala sa sarili. Pagkatapos, sa wakas ay makakagawa ng mga desisyon si Catherine at Roberto nang hindi siya nakikialam. Nakalulungkot talaga, pero ito ang paraan ng kalikasan. Nakaupo akong nanigas sa aking mesa, nakikinig sa kanya na naglalarawan ng isang bersyon ng akin na hindi umiiral. Hindi ako nakakalimot ng mga bagay. Pinapatakbo ko ang 4 na matagumpay na negosyo, ngunit nagtatayo siya ng isang salaysay na parang ladrilyo sa ladrilyo, naghahanda sa entablado para sa isang bagay. Isinulat ko iyon, Insidente 2. Nobyembre 20. Si Roberto ay dumating sa aking study na may isang folder ng mga papel. Dad, kailangan kong pirmahan mo ang mga ito. Ilang bagay lang sa bangko, walang mahalaga. Sinubukan niya akong madaliin, nakatayo sa likod ko, ngunit nagastos ko ang 4 na dekada sa pagbabasa ng mga kontrata at maliliit na letra. Hindi ito mga dokumento sa bangko. Ito ay mga papel ng power of attorney. Malawak, ang uri na magbibigay sa kanya ng kontrol sa aking mga account, aking mga ari-arian, aking mga desisyon sa negosyo. Roberto, sabi ko ng mahinahon, bakit mo kailangan ng power of attorney sa aking mga gawain na mula ang kanyang mukha? Ganoon lang inakala ni Catherine. Kung sakaling may mangyari sa iyo, dapat kaming handa. Walang nangyayari sa akin. Ako ay 68, hindi nasa bingit ng kamatayan. Kinuha niya pabalik ang mga papel, bumulong ng isang bagay tungkol sa pagiging maingat lamang at mabilis na umalis. Binaliwala ko ito bilang si Catherine na naglalagay ng mga ideya sa kanyang ulo. Ngayon, nakita ko ito ng iba. Ito ay isang nabigong unang pagtatangka. Isinulat ko iyon. Insidente 3. Lumamig ang kape habang pinupuno ko ang pahina pagkatapos ng pahina. Ang oras na inorganisa ni Catherine ang aking mga gamot upang matulungan akong maalala ang mga ito, ngunit sa katunayan ay ginawa itong mas mahirap hanapin ang kailangan ko. Ang mga pag-uusap na tumitigil kapag pumasok ako sa mga silid. Ang paraan kung paanong nagsimulang magkomento si Pasing tungkol sa magagandang pasilidad para sa mga senior tuwing binabanggit ng mga balita ang mga retirement homes. Hindi ito biglaan, ito ay sistematiko. Isang mabagal, sadyang kampanya upang itulak ako sa mga gilid ng sarili kong buhay. Upang ipinta ako bilang walang kakayahan, upang gawin akong invisible sa sarili kong bahay. At para saan? Ang sagot ay halata talaga. Pera, ari-arian, mana, hindi sila tumutulong sa akin. Umiikot sila na parang mga buwitre, naghihintay na mamatay ako o maging masyadong magulo upang mapigilan sila sa pagkuha ng gusto nila. Umupo ako at tiningnan ang aking mga tala. 10 pahina ng ebidensya. 10 pahina ng kawalang-galang at manipulasyon na nakasuot bilang pag-aalala. Ito ang hindi nila alam tungkol sa akin. Hindi ako nagtayo ng 4 na botika sa pamamagitan ng pagiging pasibo. Hindi ako nakaligtas sa negosyo sa loob ng 45 taon sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga tao na maglakad sa ibabaw ko. At tiyak na hindi ako nakarating sa kinaroroonan ko sa pamamagitan ng pagbaliwala sa mga babala. Gusto nila akong maging isang walang magawa na matanda. Sige, hayaan silang isipin iyon. Hayaan silang maging komportable sa kanilang mga pag-aakala. Samantala, gagawin ko ang palagi kong ginagawa kapag nakaharap sa isang problema. Tasahin ang sitwasyon, tipunin ang mga mapagkukunan at bumuo ng isang diskarte. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa aking mga kontak hanggang sa makita ko si Carlos de Guzman, ang aking abogado sa nakalipas na 20 taon, isang tao na nauunawaan na minsan ang pinakamahusay na opensa ay isang maingat na itinayong depensa. Ang tawag ay napunta sa voicemail. Carlos, si Jaime Harrison ito. Kailangan kong mag-schedule ng pulong sa isang lugar na pribado, hindi sa aking bahay. Sabihin nating Lunes sa opisina mo. Kailangan kong talakayin ang ilang pagbabago sa aking pagpaplano ng ari-arian.
Tawagan mo ako pabalik. Naghangap ako at tiningnan muli ang aking mga tala. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi talaga. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa itinayo ko at pagtuturo sa tatlong tao na ang paggalang ay hindi opsyonal dahil lamang sa tumatanda ang isang tao. Akala nila ay napakatalino nila. Pinaplano ang kanilang hinaharap gamit ang aking pera. Bumubulong tungkol sa paghina ko. Tinatrato ako na parang muebles. Wala silang ideya kung ano ang darating at iyon mismo ang gusto ko. Ngumiti ako sa sarili ko, isinara ang legal pad at tumayo. May trabaho akong dapat gawin, mga tawag sa telepono na dapat gawin, mga paghahanda na dapat simulan. Dahil kung may isang bagay akong natutunan sa pagpapatakbo ng isang negosyo sa Quezon City sa loob ng 4 at kalahating dekada, ito ay ito. Ang batas ng Pilipinas ay napakalinaw tungkol sa mga karapatan sa ari-arian at mana at malapit na akong maging expert sa pareho. Sabado ng umaga, Disyembre 14. Nagising ako ng maaga, ang isip ko ay nagbabanggaan sa mga posibilidad. Ang pagtulog ay mailap nitong nakaraang 2 gabi. Nagpasya akong ang paglalakad ay maaaring maglinis ng ulo ko. Ang hangin sa umaga ng Quezon City ay malamig at presko. Lumabas ako bandang 7 bago gumalaw ang sino man sa bahay. Iyon ay sadyang ginawa. Ayaw kong makita ang kanilang mga mukha. Ayaw kong magkunwari na normal ang lahat. Sinusuri ko ang koreo malapit sa aking front gate nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Jaime, maaga kang nagising, nakikita ko. Si Lito Cruz, ang aking kapitbahay sa loob ng 15th taon, ay naglalagay ng mga ilaw ng Pasko sa kanyang porch. Isang retiradong abogado. Matalas pa rin sa kabila ng pagiging 73. Hindi ako makatulog, sabi ko. Naglakad pa palapit. Ambisyoso ka sa mga dekorasyon na iyan. Tumawa siya, bumaba sa kanyang hagdan. Utos ni Marta. Tila, nakakahiya ang aming display noong nakaraang taon. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang jeans. Kumusta ka? Handa na para sa mga piyesta opisyal? Handa na ako. Kung kailan man ako magiging. May pamilya bang darating? Nandito na sila, nakatira kasama ko sa katunayan. Ay tama, si Roberto at ang asawa niya. At hindi ba nananatili din sa iyo ang nanay niya? Tumango ako, pinanatiling neutral ang aking ekspresyon. Walang ideya si Lito sa nangyayari sa ilalim ng aking bubong. Puno ang bahay. Aba, mabuti iyan. Pamilya nang magkasama para sa mga piyesta opisyal. Huminto siya, sumimangot sa linya ng bubong. Speaking of which, nakita ko si Catherine at ang nanay niya noong isang araw. Huwebes ng hapon, sa tingin ko, doon sa Camelback Road. May isang bagay sa kanyang tono na nagpatingin sa akin. Ay oo, lumabas sila sa lugar na iyon, Sunset Meadows. Iyon ang magarbong pasilidad para sa matatanda. Sinabi niya ito ng kaswal, nagkukwentuhan lang. Nandoon kami ni Marta, tinitingnan iyon, para sa tiyahin niya, si Tita Dorothy. Magandang lugar, ngunit matarik ang mga presyo. Minimum na ang pulso ko ay bumilis, ngunit pinanatili kong pantay ang boses ko. Sunset Meadows. Narinig ko iyon. Premium care, sabi nila. Nakipag-chat si Marta sa manugang mo sandali sa parking lot. Binanggit ni Catherine ang isang bagay tungkol sa pagpaplano ng isang tahimik na Pasko. Binabawasan ang stress. Tumawa siya. Hindi ba't gusto nating lahat iyan? Isang tahimik na Pasko. Binabawasan ang stress. Ang stress ko marahil sa pamamagitan ng pag-alis sa akin sa equation ng tuluyan. Mukhang maganda na gawa kong sabihin. Aba, mas mabuting bumalik ako sa mga ilaw na ito bago punahin ni Marta ang aking paglalagay. Nagsimula siyang umakyat muli sa hagdan. Mag-enjoy sa paglalakad, Jaime. Maligayang Pasko kung sakaling hindi na tayo magkita bago noon. Maligayang Pasko, Lito. Naglakad ako palayo ng on autopilot, ang isip ko ay nagmamadali. Ang Sunset Meadows ay hindi lamang anumang pasilidad. Ito ay kung saan inilalagay ng mga mayayaman ang kanilang mga matatandang kamag-anak kapag naging abala sila. Magagandang bakuran, mahusay na pangangalagang medikal at ganap na hindi nakikita. 450,000 bawat buwan. Gaano katagal nila akong pinaplano
na panatilihin doon. 1 taon? 2? Sa bilis na iyon, mabilis na mauubos ang aking ipon, lalo na kung magkaroon sila ng access sa aking mga business account. Sa pamamagitan ng power of attorney na sinubukan ni Roberto na ipasa sa akin. Ang mga piraso ay nahuhulog sa lugar ng may nakakatakot na kalinawan. Hindi lang ito tungkol sa kawalang galang. Ito ay isang kalkuladong plano upang i-institutionalize ako, kumuha ng kontrol sa aking mga ari-arian at mabuhay sa mga kita habang ako ay nabubulok sa ilang mamahaling bilangguan na nakamaskara bilang luxury senior living. Naglakad ako ng 1 pang oras, umiikot sa kapitbahayan habang inorganisa ang aking mga iniisip. Pagbalik ko sa bahay, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Tahimik ang bahay nang pumasok ako. Malamang na natutulog pa sila o iniiwasan ako. Mabuti, kailangan ko ng privacy. Sa aking study, inilabas ko ang legal pad kung saan ako nagdodokumento ng mga insidente. Nagdagdag ako ng bagong entry. Disyembre 14, nakumpirma ang pagbisita sa Sunset Meadows. 450,000 bawat buwan. Plano na i-institutionalize ako ngayon ay malinaw. Sa ilalim niyan, nagsimula ako ng bagong listahan, hindi ng mga hinaing sa pagkakataong ito, kundi ng mga action, mga hakbang na kailangan kong gawin, mga tao na kailangan kong kontakin, mga dokumento na kailangan kong isecure. Una, Carlos de Guzman, ang aking abogado. Tumawag ako sa kanya noong Biyernes at nag-iwan ng mensahe. Kung hindi siya tumawag pabalik sa akin pagsapit ng Lunes ng umaga, pupunta ako sa kanyang opisina nang hindi inanunsyo. Pangalawa, suriin ang kasalukuyang testamento at mga dokumento ng ari-arian. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang mananaig ni Roberto sa ilalim ng umiiral na kaayusan. Pangatlo, tipunin ang dokumentasyon sa pananalapi, mga bank statement, business valuations, mga property deed. Lahat ay kailangang i-account at protektahan. Pang-apat, mga medical na record. Kung susubukan nilang i-claim na ako ay walang kakayahan, kailangan ko ng patunay ng aking maayos na pag-iisip. Ang huling physical ko ay noong Oktubre. Idineklara ako ni Dr. Mitchell na mas malusog kaysa sa karamihan ng 50 taong gulang. Nagtrabaho ako sa buong umaga, kumukuha ng mga file, nag-oorganisa ng mga papel sa maayos na stack. Ito ay pamilyar na teritoryo. Nagtayo ako ng isang business empire sa pamamagitan ng organisasyon at atensyon sa detalye. Ngayon, ia-apply ko ang parehong mga kasanayan upang protektahan ito. Bandang tanghali, narinig ko ang paggalaw sa itaas, mga yabag, mga boses, ang mga tunog ng aking bahay na sinasakop ng mga taong aktibong nagpaplano laban sa akin. Hindi nawawala sa akin ang irony. Tiningnan ko muli ang aking mga tala. Pakiramdam ko ay may nagbabago sa loob ko. Ang sakit mula sa nakaraang mga araw ay nandoon pa rin, ngunit ito ay tumitigas sa ibang bagay. Isang bagay na mas malamig at mas nakatuon. Gusto nila akong tratuhin na parang senil, walang magawa, isang problema na dapat pamahalaan at itago. Sige, hayaan silang isipin iyon. Hayaan silang maniwala na gumagana ang kanilang plano. Samantala, magtatayo ako ng isang bagay na hindi nila makikita na darating. Dahil kung may isang bagay na itinuro sa akin ng 45 taon sa negosyo, ito ay ito. Ang pinakamahusay na depensa ay isang mapanirang opensa. At malapit na akong mag-mount ng isa na magbabago ng lahat. Lunes ng umaga, Disyembre 15, nagmaneho ako patungo sa aking botika sa Indian School Road. Hindi ang pangunahing lokasyon, kundi ang pangalawang binuksan ko, 12 taon na ang nakalipas. Nag-iingat ako ng isang maliit na opisina doon. Walang magarbong, ngunit pribado, perpekto para sa mga pulong na ayaw kong mangyari sa bahay. Dumating si Carlos de Guzman bandang 10:00, laging punctual. Siya ang aking abogado sa loob ng 2 dekada, humahawak sa lahat mula sa mga kontrata ng negosyo hanggang sa pagpaplano ng ari-arian. Kung sino man ang makakatulong sa akin na mag-navigate sa kung ano ang darating, si Carlos iyon. Jaime, sabi niya, mahigpit na nakikipagkamay sa akin. Ang iyong mensahe ay tila apurahan.
Ano ang nangyayari? Iginaya ko siya sa upuan sa tapat ng aking mesa. Kailangan kong gumawa ng ilang makabuluhang pagbabago sa aking testamento kaagad. Ang kanyang mga kilay ay tumaas, ngunit hindi siya nagtanong. Naglabas lang ng kanyang legal pad at panulat. Sige, ilahad mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Inilatag ko ang lahat. Ang sistematikong kawalang galang, ang tangkang pag-agaw ng power of attorney, ang pagbisita sa Sunset Meadows. Nakikinig si Carlos nang hindi sumasabat. Ang kanyang ekspresyon ay lumalaki na mas seryoso sa bawat detalye. Kaya pinaplano nilang ipadeklarang wala kang kakayahan, sabi niya nang matapos ako, kumuha ng kontrol sa iyong mga ari-arian at iparada ka sa mamahaling senior living habang sinusunog nila ang iyong pera. Iyan ang plano, sa abot ng aking makakaya. Maliban na lang kung hindi ka walang kakayahan at hindi mo papayagan na mangyari iyon. Eksakto. Sumandal si Carlos sa kanyang upuan, nag-iisip. Ang batas ng Pilipinas ay napakalinaw sa mga karapatan sa ari-arian at pagpaplano ng ari-arian. Bilang nag-iisang may-ari ng iyong negosyo at ng iyong tahanan, mayroon kang ganap na autoridad na itapo ng iyong mga ari-arian ayon sa nakikita mong akma. Maaari silang mag-contest ng testamento, ngunit kailangan nilang patunayan ang hindi nararapat na impluensya o mental na kawalang kakayahan. Nakuha ko ang aking taunang physical noong Oktubre. Malinis na Bill of Health, kasama ang mga cognitive function test. Perpekto. Kunin mo ako ng kopya ng mga record na iyon. Nagsimula siyang magsulat. Ngayon, ano ang gusto mong sabihin ng bagong testamento? Pinag-isipan ko ito ng maingat. Ang lahat ay mapupunta sa pambansang pundasyon sa pananaliksik sa medisina para sa mga bata. Ang negosyo, ang mga ari-arian, ang mga investment account, lahat ng iyon. Lahat ng iyon. Walang para kay Roberto. 50 piso bilang pagkilala na hindi siya nakalimutan, tinanggalan lang ng mana. Hindi kumibot si Carlos. Malamig iyan, Jaime. Ganoon din ang pagpaplano na ipakumit ang iyong ama para sa kita. Makatarungan, patuloy siyang nagsulat. Paano ang ibang kamag-anak, mga pinsan, pamangkin? Maliit na trust para sa aking pinsan na si Marta at sa kanyang mga anak. 10 milyong piso, hinati ng pantay. Naging mabait siya sa akin sa mga nakaraang taon. Laging naaalala ang mga kaarawan, pagbisita at mga piyesta opisyal. Talagang nagmamalasakit. Sige, maaari ko itong i-draft ngayon, handa para sa pagsusuri bukas. Kailangan ko itong matapos ng mas mabilis kaysa roon. Maaari ba nating isagawa ito sa Martes, Disyembre 17? Tumingala siya mula sa kanyang mga tala. Iyan ay 2 araw mula ngayon. Alam ko. Jaime, sigurado ka ba na ayaw mong maghintay? Pag-isipan ito ng kaunti pa. Baka subukan mo munang makipag-usap kay Roberto. Nagtagpo ang aming mga mata. Wala na akong inisip na iba sa loob ng 3 araw at tapos na akong makipag-usap. Ginawa nila ang kanilang mga intensyon na malinaw. Ngayon, ginagawa ko ang akin na malinaw. Okay, tumango siya ng dahan-dahan. Magiging handa ko ang mga dokumento bukas ng hapon. Kakailanganin mo ng 2 saksi para sa pagpirma. Mga tao na maaaring tumestigo na ikaw ay may maayos na pag-iisip. Dadalhin ko sina Franco at Margarita. Nagtrabaho sila sa aking pangunahing botika sa loob ng mahigit 20 taon. Nakilala ako bago pa ipanganak si Roberto. Magandang pagpipilian. At Jaime. Isinara ni Carlos ang kanyang legal pad. Dapat mong malaman, kapag lumabas ito, magiging pangit ang mga bagay-bagay. Hindi ito tatanggapin ng basta-basta ni Roberto at ng asawa niya. Inaasahan ko yan. Tiningnan niya ako sandali. Talagang ginagawa mo ito ng walang pag-aalangan. Sige, kung gayon, siguraduhin natin na ang lahat ay airtight. Tumayo siya. Tatawagan kita bukas ng tanghali kasama ang draft. Suriin itong mabuti. Gumawa ng anumang pagbabago na gusto mo at i-schedule natin ang pagpirma. Pagkaalis ni Carlos, ginugol ko ang natitirang bahagi ng Lunes at buong araw ng Martes sa paghahanda. Inilipat ko ang mahahalagang dokumento mula sa aking home safe patungo sa safety deposit box ng aking bangko, birth certificate,
mga property deed, mga stock certificate, ang lumang testamento, mga papel ng pagsasama ng negosyo. Lahat ng maaaring subukan ni Roberto na i-access o baguhin. Gumawa ako ng mga kopya ng aking mga medikal na record at ipinanotaryo ang mga ito. Umorder ng updated valuation para sa lahat ng 4 na botika, lokasyon. Tinawagan ang aking accountant at ipinagawa sa kanya ang isang kumpletong financial statement. Kung gusto nilang i-claim na hindi ko alam ang ginagawa ko, magkakaroon ako ng paper trail na nagpapakita ng metikuloso na kamalayan sa bawat ari-arian. Martes ng hapon, sinuri ko ang draft ni Carlos. Ito ay perpekto, malamig, tumpak at legal na hindi matututulan. Ang preamble ay malinaw na nagsasaad, bilang may maayos na pag-iisip at katawan, binabawi ko ang lahat ng nakaraang testamento at codicils. Ang mga distribusyon ay tahasan. Roberto Harrison, 50 piso. Pambansang pundasyon sa pananaliksik sa medisina para sa mga bata, ang natitira sa ari-arian, tinatayang 380 na milyong piso. Miyerkules, Disyembre 17, nakipagkita ako kay Carlos sa kanyang opisina. Sumama sa akin sina Franco at Margarita, mukhang bahagyang nalilito, ngunit handang tumulong. Pinirmahan ko ang testamento bandang 2 p.m. Kasama si Carlos at isang notary na nagngangalang Lydia Santos na sumasaksi. Pumirma sina Franco at Margarita bilang mga saksi, nagpapatunay sa aking kakayahan. Tapos na, sabi ni Carlos, iniabot sa akin ang naisakatuparang orihinal. Ingatan mo ito sa isang lugar na napakaligtas. May mga kopya ako sa vault ng aking opisina. Hinawakan ko ang dokumento, naramdaman ang bigat nito. 20 pahina na kumakatawan sa 45 taon ng trabaho, ngayon ay nakadirekta sa pagtulong sa mga may sakit na bata sa halip na pagpapayaman sa mga walang utang na loob na kamag-anak. Salamat, Carlos. Huwag mo akong pasalamatan pa. Ang mahirap na bahagi ay darating pa. Alam ko, nagmaneho ako pa uwi kasama ang testamento sa aking briefcase. Pakiramdam ay kakaibang kalmado. Ang bitag ay nakatakda. Ngayon, kailangan ko lang maghintay para sa bisperas ng Pasko kung kailan ko ito pakakawalan sa harap ng lahat. 7 araw pa. 7 araw ng pagpapanggap na normal ang lahat habang nakaupo sa isang bomba na sisira sa kanilang maingat na inilatag na mga plano. Kaya kong maghintay ng 7 araw. Pagkatapos ng kapon na halim taon ng pagtatayo ng isang bagay na karapat dapat protektahan, tiyak na kaya kong maghintay ng 7 araw. 5 bahagi. Disyembre 24, bisperas ng Pasko. Ang araw na hinihintay ko ay dumating na may preskong liwanag ng araw na dumadaloy sa bintana ng aking kwarto. Nagising ako ng maaga, naligo, nagsuot ng aking pinakamahusay na kaswal na damit. Kung ito ay magiging isang performance, gusto kong magmukhang bahagi. Sa ibaba, ang bahay ay nagbubuzz na sa aktibidad. Si Catherine ay gising na mula pa noong 6, nagbibigay ng mga utos kina Roberto at Pasing. Ang hapagkainan ay binabago sa isang bagay mula sa isang magazine spread. Mga crystal glass, pinong porselana na binili ko taon na ang nakalipas, masalimuot na mga centerpiece na may mga sanga ng pini at gintong ribbon. Tumayo ako sa pintuan ng aking study. Pinapanood silang magtrabaho. Gumagalaw sila sa paligid ng espasyo. Nang may kadalian ng pagmamay-ari, tinatalakay ang paglalagay at presentasyon na para bang hindi ako umiiral na sa tingin ko ay iyon mismo ang punto. Roberto, baluktot ang mga serbilyeta na yan. Ayusin mo. Ang boses ni Catherine ay nagdadala ng edge na nakilala ko. Ang isa na nangangahulugang stressed siya at naghahanap ng sino man upang kontrolin. Mukha namang maayos sa akin, bulong ni Roberto. Ngunit inayos pa rin niya ang mga ito. Darating ang kapatid mo at ang asawa niya bandang 6, sabi ni Pasing. Naglalabas ng mga pinggan ng paghahatid. Si Kiko ay napakapartikular sa presentasyon. Kailangan natin na perpekto ang lahat. Kiko, kapatid ni Catherine, na nakilala ko ng eksaktong 2 beses sa loob ng 4 taon na kasal ni Roberto sa kanyang kapatid. Parehong beses, bahagya niyang kinilala ang aking pag-iral, masyadong abala sa networking at name-dropping. Nagretiro ako sa sala na may librong wala akong intensyon na basahin. Ang leather armchair sa tabi ng bintana ay naging aking observation post. Umupo ako.
Binuksan ang libro sa isang random na pahina at naghintay. Paulit-ulit silang nagmamadali sa akin sa susunod na ilang oras. Si Catherine na may dalang mga platter, si Pacing na nag-aayos ng mga dekorasyon, si Roberto na nagsiset-up ng bar sa sulok. Kahit minsan, wala sa kanila ang nagsalita sa akin. Kahit minsan, hindi sila nagtanong kung may kailangan ako, may gusto, may anumang kagustuhan tungkol sa pagkain na inihahanda nila sa aking bahay gamit ang aking pera. Bandang Faracero, narinig ko si Pacing na bumulong kay Roberto sa pasilyo. Hindi ko maintindihan ang lahat ng salita, ngunit nahuli ko ang mahahalagang bahagi. Huwag mo lang pansinin ang matanda ngayong gabi. Hayaan mo siyang umupo ng tahimik. Mapapagod siya at matutulog ng maaga pa. Ang tugon ni Roberto ay masyadong tahimik upang marinig, ngunit nakita ko siyang tumango sa pintuan. Ngumiti ako sa sarili ko at nagbago ng pahina sa aking libro. Bandang Maimb, tumayo ako at naglakad patungo sa kusina. Nagugutom talaga ako at may mga appetizer na nakalatag sa counter. Mamahaling keso, crackers, isang uri ng pate na malamang ay mas mahal pa sa isang linggong halaga ng grocery. Hindi pa kami nagsiserbe. Pinigilan ako ng boses ni Catherine bago ako umabot sa counter. Tumayo siya, humaharang sa aking daan, nakakrus ang mga braso. Nagsisimula ang hapunan bandang 6:30. Maaari kang maghintay sa sala. Ang tono ay pareho ng gagamitin mo sa isang bata na sinusubukang magnakaw ng cookies bago maghapunan. Nagpapawalang halaga, nagmamataas. Tiningnan ko siya ng matagal, pinanood kung paanong nakatakda ang kanyang panga, ang hamon sa kanyang mga mata. Gusto niya akong makipagtalo, upang bigyan siya ng dahilan, upang ipinta ako bilang mahirap at hindi makatwiran sa harap ng kanyang kapatid ngayong gabi. Siyempre, sabi ko ng tahimik. Maghihintay ako. Lumingon ako at naglakad pabalik sa aking silya, hinawakan ng envelope sa aking jacket pocket. Ang bigat ng 20 pahinang iyon ay naramdaman na malaki, totoo. Sa lalong madaling panahon, mauunawaan ng lahat kung ano ba talaga ang kanilang pinaglalaruan. Ang kapatid ni Catherine, si Kiko, at ang kanyang asawang si Jeneline ay dumating ng eksakto sa 6. Napuno ang bahay ng malakas na pagbati, mga pagbubunyi sa mga dekorasyon, mga papuri sa outfit ni Catherine. Nanatili ako sa aking silya, pinapanood ang show. Si Kiko ay eksakto tulad ng naalala ko sa kanya. Mid-40s, mamahaling suit. Kahit sa bisperas ng Pasko, ang uri ng pakikipagkamay na masyadong nagsisikap. Naglakad siya papalampas sa aking silya nang bahagya lang sumulyap. Jaime? Isang tango, wala nang iba pa. Kiko, ibinigay ko ang tango ng may pantay na init na ang ibig sabihin ay wala talaga. Si Jeneline naman ay ngumiti kahit na hindi umabot sa kanyang mga mata. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Pagkatapos nasipsip sila sa orbit ni Catherine at Pacing, iginuhit sa hapagkainan upang hangaan ang mga table setting at talakayin ang menu. Si Roberto ay nakatayo sa mga gilid, naglalaro bilang host sa aking bahay. Tiningnan ko ang aking relo. 6:15. Isa pang 15 na minuto hanggang sa hapunan. Isa pang oras ng kanilang performance bago ko ibaba ang tabing. Kaya kong maghintay. Matagal na akong naghintay. Ang kaunti pang paghihintay ay hindi masakit. Bandang 6:30, tinawag ni Catherine ang lahat sa mesa. Tumayo ako at naglakad patungo sa hapagkainan, kinuha ang upuan sa dulong-dulo. Hindi ang head of the table kung saan ako karaniwang nakaupo, kundi ang upuan na itinalaga nila para sa akin, ang nakaharap sa dingding, malayo sa pangunahing pag-uusap. Ang simbolismo ay hindi nawala sa akin. Literal nilang tinalikuran ang aking upuan mula sa pagtitipon ng pamilya. Umupo pa rin ako, nakasuot pa rin ang aking jacket, ang envelope ay nasa bulsa ko pa rin. Hayaan silang magkaroon ng kanilang sandali. Hayaan silang isipin na nanalo sila. Dahil sa loob ng halos isang oras, kapag inilabas ko ang dokumentong iyon at binasa ito ng malakas, ang bawat pag-aakala na ginawa nila tungkol sa gabing ito ay magkakawatak-watak na parang mga crystal glass sa mesa na ito at masisiyahan ako sa bawat segundo nito. Nagsimula ang hapunan bandang 6:30. Nalagpasan ni Catherine ang kanyang sarili. Prime rib, inihaw na gulay, masalimuot na potato gratin.
Umupo ako na nakaharap palayo sa pangunahing aksyon, nakikinig sa kanila na nag-uusap sa paligid ko. Kiko, kumusta ang real estate? Tanong ni Pasing, nagpasa ng tinapay nang hindi nag-aalok sa akin. Booming, sabi ni Kiko. Katatapos lang mag-close sa isang ari-arian sa Makati. 220 milyong piso. Ang komisyon ko lang ay makakabili ng magandang kotse. Kahanga-hanga, ngumiti si Catherine. Kami ni Roberto ay nag-iisip na mamuhunan. Baka pwede mo kaming bigyan ng payo. Mamuhunan gamit ang anong pera? Ang sweldo ni Roberto? Ang mana na inaasahan nila? Siyempre, sabi ni Kiko, tumutulong ang pamilya sa pamilya. Iyan ang tungkol sa gabing ito. Magkasama sa mga taong mahalaga. Itinaas niya ang kanyang baso. Sumunod ang lahat maliban sa akin. Walang nagpuno ng akin. Ang pag-uusap ay dumaloy sa paligid ko. Mga plano para sa bagong taon, mga renovation, mga bakasyon. Hinati ko ang aking karne at nginuya ng dahan-dahan, walang sinasabi. Ang bahay na ito ay may napakaraming potensyal, sabi ni Catherine. Kapag nag-renovate kami, sisirain ko ang pader na ito. Ang open concept ay mas moderno. Kapag, hindi kung, na para bang ito ay kanya ng bahay. Si Roberto ay nag-iba ng upo, hindi komportable ngunit walang sinabi. Pagkatapos ng main course, tumayo si Catherine. Kukunin ko ang dessert. Roberto, tulungan mo ako. Mula sa kusina, ang boses niya ay dumaloy pabalik. Maniwala ka ba kung gaano siya katahimik? Perpekto. Tulad ng pinlano namin. Si Pasing ay sumandal kina Kiko at Jeneline. Sa pagitan natin humihina na siya, nakakalimutan, naguguluhan. Tinitingnan namin ang mga pasilidad ng pangangalaga. Iyan ang pinakamahusay na bagay. Mahirap iyan, sabi ni Jeneline. Ngunit ginagawa ninyo ang tamang bagay. Nanatili akong tahimik, hinayaan ang bawat salita na dumaan sa akin. Hayaan silang ipinta ang kanilang larawan. Sa ilang minuto, sisirain ko ito. Bumalik si Catherine na may dessert, masalimuot na tsokolate na may gold leaf. Nagserve siya sa lahat maliban sa akin. Pagkatapos, sa wakas ay naglagay ng isang maliit na bahagi sa harap ko. Ayan ka na, Jaime. Purong pagmamataas, itinaas niya ang kanyang baso. Isang toast sa pamilya, sa mga taong talagang mahalaga sa atin, na sumusuporta sa atin at tumatayo sa tabi natin, kina Roberto, sa aking ina, kina Kiko at Jeneline. Ang kanyang mga mata ay lumampas sa akin. Sa mga taong nagpapatunay na sulit ang buhay, ang lahat ay nagklink ng baso. Sandaling nagtagpo ang mga mata ni Roberto, pagkatapos ay tumingin palayo, namumula. Pinanood ko silang uminom, pinanood silang magdiwang. Pagkatapos, ibinaba ko ang aking fork, inabot sa aking bulsa, inilabas ang envelope. Bago ang dessert, sabi ko ng mahinahon. Mayroon akong anunsyo, ang ulo ni Catherine ay mabilis na lumingon sa akin. Jaime, nasa gitna tayo ng, hindi ito magtatagal. Inilabas ko ang dokumento. Kamakailan gumawa ako ng mga pagbabago sa aking pagpaplano ng ari-arian. Inakala kong perpekto ang gabing ito upang ibahagi, katahimikan. Kahit si Kiko ay tumigil sa kalagitnaan ng pagkagat. Ano ang pinagsasabi mo? Ang boses ni Roberto ay hindi sigurado. Hinaplos ko ang mga pahina. Ito ang aking bagong testamento. Isinagawa noong Disyembre 17. Maayos na nasaksihan at nanotaryo. Namutla ang mukha ni Catherine. Hindi ka sigurado. Ganap na sigurado. Hayaan akong basahin ang mga nauugnay na seksyon. Ang kamay ni Patching ay nanginginig. Si Kiko at Jeneline ay nagpalitan ng litong sulyap. Nagsimula akong magbasa. Matatag, bawat salita ay nahuhulog na parang martilyo. Bilang may maayos na pag-iisip at katawan, binabawi ko ang lahat ng nakaraang testamento. Sa aking anak, si Roberto Harrison, iniiwan ko ang 50 piso. Kinikilala na hindi siya nakalimutan, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagpakita ng kakulangan ng paggalang sa mga halaga ng pamilya na pinahahalagahan ko. Namuti ang mukha ni Roberto. Dad, ano? Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang kabuuan ng aking ari-arian, kasama ang lahat ng interes sa negosyo, ari-arian, at pinansyal na ari-arian, tinatayang 380 milyong piso,
ay ililipat sa pambansang pundasyon sa pananaliksik sa medisina para sa mga bata. Ganap na katahimikan. Pagkatapos nakita ni Catherine ang kanyang boses. Ito ay isang biro. Tiniyak ko ang dokumento. Walang biro. Ganap na legal. Ganap na umiiral. Hindi mo ito magagawa. Ang boses niya ay tumaas. Kami ang pamilya mo. Nagtagpo ang aming mga mata ng kalmado. Nagalangan ang pamilya. Catherine. Ang pamilya ay hindi nagpaplano na ipadeklarang wala ng kakayahan ang patriarka at ikulong sa Sunset Meadows habang inidrain ang kanyang mga account. Napasinghap si Pasing, nanigas sina Kiko at Jenilyn. Paanong nagsimula si Pacing? Hindi. Alam ko ang lahat, ang pagbisita sa pasilidad, ang mga bulong na plano, ang pagtatangka sa power of attorney, tiningnan ko si Roberto. Lahat ng iyon, ang aking anak ay nakatitig, bumubukas at sumasara ang bibig. Namumula ang mukha ni Catherine. Wala kang utang na loob. Inaalagaan ka namin. Nakatira dito. Tinitiis ang iyong mga mood. Inaalagaan ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Iyan ba ang tawag mo sa pagpaplano na i-institutionalize ako upang ma-renovate mo ang aking bahay at gugulin ang aking pera? Hindi iyan. Hindi namin kailanman. Ang boses niya ay humina. Narinig ko kayo, Catherine. Lahat kayo. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Inakala ninyo bang malayo na ako? Na hindi ko mapapansin ang mga bulong, ang mga plano, ang ganap na kakulangan ng paggalang. Si Kiko ay naglinis ng kanyang lalamunan. Baka dapat nating bigyan kayo ng privacy. Hindi. Manatili. Dapat mong malaman kung ano ang sinubukan ng kapatid mo na gawin. Sa wakas nakita ni Roberto ang kanyang boses. Dad, pakiusap. Maaari tayong mag-usap tungkol dito. Ayusin ito. Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan. Nakita ang takot, ang kawalang pag-asa. Sa ilalim, nakita ko pa rin ang maliit na batang lalaki na tumulong sa akin na magbilang ng mga pildoras sa botika. Ngunit ang batang iyon ay nawala, pinalitan ng mahinang lalaking ito na nagpahintulot sa kanyang asawa na magplano laban sa kanyang ama. Walang dapat ayusin, Roberto. Ginawa ko na ang aking desisyon at ngumiti ako dahil sa wakas. Pagkatapos ng mga linggo ng pagiging invisible, lahat sila ay nakatingin sa akin ngayon. Bawat isa sa kanila. Umalis sina Kiko at Jenilyn sa loob ng peno-minuto. Gumawa sila ng mga nagmamadaling dahilan tungkol sa maagang umaga bukas. Nagpasalamat kay Catherine para sa hapunan ng may pilit na kagandahang asal at halos tumakbo palabas ng pinto. Hindi ko sila sinisisi. Dumating sila para sa isang kaaya-ayang hapunan ng Pasko at nakakuha ng isang front row seat sa isang pagbagsak ng pamilya. Sa sandaling sumara ang pinto sa likuran nila, bumaling sa akin si Catherine. Ang kanyang mukha ay naging pula mula sa maputla. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan niya ang gilid ng mesa. Hindi mo ito magagawa. Ang boses niya ay matinis. Kami ang pamilya mo. Nananatili kami dito, nag-aalaga sa iyo. Tinitiyak kong maingat ang testamento at ibinalik ito sa aking jacket pocket. Nag-aalaga sa akin? Yan ba ang tawag mo rito? Nagluluto kami. Naglilinis kami. Tinitiyak namin na okay ka. Binaliwala mo ako sa sarili kong bahay. Bumubulong ka tungkol sa paglalagay sa akin sa isang pasilidad. Sinubukan mo akong lokohin na pumirma ng power of attorney. Pinanatili kong pantay ang boses ko, kalmado. Hindi iyan pangangalaga, Catherine. Iyan ay isang hostile takeover. Nakita ni Pacing ang kanyang boses. Nanginginig sa pekeng emosyon. Jaime Sweetie, mali ang pagkakaintindi mo sa lahat. Tinitingnan lang namin ang Sunset Meadows para sa mga layunin ng pananaliksik. Kung sakaling kailanganin mo ito sa hinaharap, nagmamalasakit kami sa iyong kagalingan. Tiningnan ko siya ng may pagkaawa. Pacing, ako ay nasa negosyo sa loob ng 45 taon. Alam ko kung ano ang hitsura ng manipulasyon. Nakatira ka dito nang walang bayad sa aking bahay, kumakain ang aking pagkain, ginugugol ang aking pera, at nagpaplano na i-warehouse ako upang makuha mo ang natitira. Huwag mong insultuhin ang aking katalinuhan. Dad, ang boses ni Roberto ay halos isang bulong. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Pakiusap. Maaari ba tayong mag-usap tungkol dito?
Ikaw lang at ako. Ano ang pag-uusapan, Roberto? Hindi ko alam. Huminto siya. Napagtanto kung paano iyon tunog. Ibig kong sabihin, hindi ako sumang-ayon sa lahat, ngunit sumama ka pa rin. Tumayo ako mula sa mesa. Pinayagan mo ang asawa mo na magplano ng aking institutionalization. Sinubukan mo akong lokohin na pumirma ng mga legal na dokumento. Umupo ka ng tahimik habang tinatrato ako na parang isang piraso ng muebles sa sarili kong tahanan. Patawad. Ang boses niya ay pumutok. Labis akong humihingi ng tawad. Patawad na ginawa mo iyan. O patawad na nahuli ka. Wala siyang sagot doon. Sinampal ni Catherine ang kanyang kamay sa mesa. Ito ay katawa-tawa. Hindi mo maaaring iwanan ang lahat sa charity. Paano ang anak mo? Paano ang pamilya mo? Ang pamilya ko ay namatay kasama ng aking asawa. 12 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ay lumabas ng mas mahirap kaysa sa aking nilayon, ngunit totoo sila. Ang mayroon ako ngayon ay mga tao na nakikita ako bilang isang bank account na may pulso. Nagsimula ang pekeng luha ni Pasing. Paano mo nasabi iyan pagkatapos ng lahat ng ginawa namin? Ano ba talaga ang ginawa mo? Sumabat ako. Nakatira ka dito sa loob ng 30 taon nang hindi nagbabayad ng kahit ano. Kinain mo ang aking pagkain, ginamit ang aking mga utility, at nagreklamo tungkol sa lahat mula sa temperatura hanggang sa kapitbahayan. Hindi ka nagtrabaho, hindi nag-ambag, hindi nagpakita sa akin ng anumang kahawig ng pasasalamat o paggalang. Kaya, pakiusap, liwanagin mo ako. Ano ba talaga ang ginawa mo? Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara ito, binuksan itong muli. Walang lumabas, nagbago ng taktika si Catherine. Alam mo, sige, panatilihin mo ang iyong pera, ibigay mo ang lahat sa charity. Ngunit kapag ikaw ay matanda na at nag-iisa at may sakit, huwag kang pumunta at umiyak sa amin. Halos tumawa ako. Catherine, ako ay 68 at nagpapatakbo ako ng 4 na matagumpay na negosyo. Mayroon akong mas maraming kaibigan at profesional na contact kaysa sa maaari mong isipin. Matanda na ako sa iyong mga pamantayan at tiyak na hindi ako nag-iisa. Ang tanging bagay na ako ay masyadong mapagparaya sa mga taong gumagamit sa akin. Ito ay pang-aabuso sa matatanda. Biglang sumigaw si Pasing. Maaari ka naming iulat para sa... Huminto siya, napagtanto kung gaano iyon katawa-tawa. Para saan? Pagbabago ng sarili kong testamento. Pagkakaroon ng mga desisyon tungkol sa sarili kong ari-arian. Umiling ako. Ang batas ng Pilipinas ay napakalinaw. Mayroon akong bawat karapatan na itapo ng aking ari-arian ayon sa nakikita kong akma at pinili kong iwanan ito sa isang organisasyon na talagang tumutulong sa mga bata sa halip na mga entitled na matatanda na gustong kumita sa aking kamatayan. Tumayo si Roberto, ang kanyang silya ay nagkalampag pabalik. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang tingin mo sa akin. Eksakto lang ang tingin ko sa iyo tulad ng ipinakita sa akin ng iyong mga aksyon na isipin, Roberto. Nagkaroon ka ng mga pagpipilian. Sa bawat pagliko, pinili mo ang pag-apruba ni Catherine kaysa sa dangal ng iyong ama. Hindi iyan patas, hindi ba? Nagtagpo ang aming mga mata. Nang gusto niyang pirmahan ko ang mga papel na iyon, pinigilan mo ba siya? Nang nag-usap siya tungkol sa Sunset Meadows, ipinagtanggol mo ba ako? Nang bumulong sila tungkol sa akin na para bang wala na ako, nagsalita ka ba kahit minsan? Tumingin siya palayo. Iyan ang akala ko. Naglakad ako patungo sa pasilyo. Pupunta ako sa aking kwarto. Huwag kang mag-atubiling ipagpatuloy ang iyong hapunan. Mukhang mamahalin ang dessert. Sa likuran ko, tumaas ang boses ni Catherine sa isang sigaw. Pagsisisihan mo ito. Lalabanan namin yan. Kukuha kami ng mga abogado. Patutunayan namin na wala ka sa katinuan. Huminto ako sa pintuan at lumingon pabalik. Good luck sa iyan. Nagkaroon ako ng kumpletong physical noong Oktubre kasama ang mga cognitive function test. Malinis na bill of health. Ang testamento ay sinaksihan ng 2 matagal ng empleyado at na notaryo ng isang lisensyadong profesional. May mga kopya ang aking abogado at nakafile ang mga ito sa korte. Ang tingin sa kanyang mukha ay sulit sa bawat sentimo ng mga bayarin ni Carlos.
Maligayang Pasko, sabi ko, at umakyat sa itaas. Hindi ako masyadong nakatulog noong gabing iyon. Sa pamamagitan ng pinto ng kwarto, naririnig ko ang matataas na boses sa ibaba. Si Catherine ay nagagalit, si Roberto ay sinusubukang pakalmahin siya, si Pasing ay nagdaragdag ng kanyang sariling matalim na komento. Bandang 2 ng umaga, sa wakas ay tumahimik ito. Ang umaga ng Pasko ay maigting. Bumaba ako bandang 8 upang makita si Roberto na nakaupo mag-isa sa hapagkainan, mukhang hindi natulog. Magandang umaga, sabi ko ng neutral. Dad. Tumingala siya, pula ang kanyang mga mata. Maaari ba tayong mag-usap sandali lang? Iginaya ko siya sa upuan sa tapat ko. Umupo siya, ang kanyang paggalaw ay mabagal at mabigat. Patawad. Alam kong nasabi ko na iyan dati, ngunit sinasadya ko. Hinayaan kong mawala ang kontrol ng mga bagay-bagay. Dapat akong tumayo kay Catherine. Dapat sana ay ipinagtanggol kita. Nagbuhos ako ng kape. Dapat sana. Past tense. Hindi pa huli ang lahat. Maaari nating ayusin ito. Kakausapin ko si Catherine. Maaari tayong umupo at humingi ng tawad para sa mga buwan ng sistematikong kawalang-galang. Nangangakong gagawin ang mas mahusay ngayon na ang pera ang nakataya. Umiling ako. Ako ay 68 taong gulang, Roberto. Wala akong oras para sa mga walang laman na pangako. Hindi sila magiging walang laman. Sumusumpa ako. Magbabago ang lahat hanggang sa maging masyado na akong matanda upang lumaban. Pagkatapos, sumimangot siya. Hindi ko papayagan na mangyari iyan. Pinayagan mo na itong mangyari. Pinayagan mo itong mangyari araw-araw sa loob ng mga buwan. Si Catherine ay lumabas sa pintuan, mukhang mas masahol pa kaysa kay Roberto. Ang kanyang makeup ay nakakalat, ang kanyang buhok ay hindi nasusuklay, ngunit ang kanyang boses ay malamig. Kasalanan mo ito, alam mo. Kung naging makatwiran ka lang, kung nakipagtulungan ka lang sa aming mga plano para sa pamilya. Ang mga plano mo, kinorek ko, hindi mga plano ng pamilya, iyo. Sinusubukan naming isecure ang kinabukasan ng lahat sa pamamagitan ng pag-i-institutionalize sa akin at paggasta ng aking pera. Patawarin mo ako kung hindi ko iyan nakikita bilang pag-i-secure ng aking kinabukasan. Nagbago ulit siya ng taktika at kailangan kong hangaan ang kanyang pagtitiyaga kung wala ng iba pa. Alam mo? Sige. Lalabanan namin ang testamento. Kukuha kami ng mga doktor upang suriin ka. Patutunayan namin na wala ka sa katinuan. Sumipsip ako ng kape. Maligaya kayong subukan. Gana iyan. Walang hukom ang maniniwala na ang isang 100 taong gulang na lalaki ay biglang tinanggalan ng mana ang kanyang nag-iisang anak sa bisperas ng Pasko, maliban kung may mali sa kanya. Sa katunayan, isinagawa ko ang testamento noong Disyembre 17, isang buong linggo bago ang Pasko, kasama ang aking abogado, isang notaryo, at 2 saksi. Pagkatapos magkaroon ng kumpletong medikal na pagsusuri noong Oktubre na nagpapakita ng perpektong cognitive function. Ibinaba ko ang aking tasa, ngunit pakiusap, kumuha kayo ng abogado. Sigurado akong matutuwa silang kunin ang inyong pera bago ipaliwanag na wala kayong kaso. Ang boses ni Roberto ay nagmamakaawa. Dad, naguguluhan siya. Lahat kami ay naguguluhan. Hindi mo ba maaaring magbago ng isip? Gawin itong mawala na lang? Tiningnan ko siya. Roberto, gumugol ako ng 45 taon sa pagtatayo ng isang bagay. At ikaw sana ay bahagi ng legacy na iyon. Ngunit sa halip na matutunan ng negosyo, sa halip na magtrabaho sa tabi ko, naghintay ka na lang na mamatay ako upang ibenta mo ito at mabuhay sa mga kita. Hindi iyan totoo. Kung gayon, bakit hindi mo kailanman ipinakita ang interes sa mga botika? Bakit hindi mo tinanong na matuto? Bakit ang tanging pinansyal na kahilingan mo ay ang trick na iyon sa power of attorney? Wala siyang sagot. Nang hapon na iyon, tumunog ang aking telepono. Carlos, Jaime, maligayang Pasko. Nakakakuha na ako ng mga tawag mula sa mga abogado na nagkiklaim na kumakatawan sa iyong anak at manugang. Mabilis silang gumalaw. Nagtatanong sila tungkol sa mga batayan upang kontestin ang testamento, mental na kakayahan, hindi nararapat na impluensya, ganong uri ng bagay. Huminto siya. Binigyan ko sila ng standard na sagot. Ang testamento ay valid, maayos na isinagawa,
at mayroon kang kamakailang medikal na dokumentasyon ng maayos na pag-iisip. Paano nila ito tinanggap? Tulad ng inaasahan mo, isa sa kanila ang nagtanong tungkol sa iyong mga medikal na record mula Oktubre. Sinabi ko sa kanya na pribado iyon, ngunit umiral iyon, at nagpakita ng walang cognitive impairment. Hindi siya masaya. Hulaan ko. Gusto niya ng libo-libo sa harap upang imbestigahan. Tumawa si Carlos. Milyon-milyong piso sa katunayan. 1.5 milyong piso na retainer para lang suriin ang kaso. Narinig ko siyang i-quote ang numero sa isang tao sa kanilang dulo. Nagkaroon ng medyo malaking sigawan pagkatapos niyan. Si Catherine ay napagtanto na magastos ang pakikipaglaban dito malamang. Binanggit din niya na kahit na kontestin nila, aabuti ng taon upang litigating at magastos ng madali milyon-milyong piso nang walang garantiya ng tagumpay. Ngumiti ako, mabuti. Hayaan silang gugulin ang kanilang ipon sa pagsubok na makuha ang akin. Jaime, kailangan kong magtanong, sigurado ka ba talaga tungkol dito? Si Roberto ay anak mo pa rin. Sigurado ako. Ginawa niya ang kanyang pagpipilian nang pinili niya ang mga iskema ng kanyang asawa kaysa sa dangal ng kanyang ama. Sige kung gayon, i-update kita kung may anumang mangyari. Kinabukasan, Disyembre 26, nagising ako upang makita na ang aking study ay nasira. Mga papel sa lahat ng dako, nakabukas ang mga drawer, nakakalat ang mga file. Naghahanap sina Catherine at Pasing para sa lumang testamento o anumang maaari nilang gamitin. Sayang para sa kanila. Inilipat ko ang lahat ng mahalaga sa safety deposit box ng aking bangko ilang linggo na ang nakalipas. Tumawag ako kay Carlos. Maaari mo bang idagdag ang tangkang pagnanakaw sa aking dokumentasyon? Kumuha ng mga litrato, marami. Ito ay talagang tumutulong sa aming kaso kung susubukan nila ang anumang bagay. Pagsapit ng gabi, tila tumawag si Catherine ng 3 pang law firm. Alam ko dahil sinabi sa akin ni Roberto, nagmamakaawa sa akin na mag-isip-isip bago sila mabali sa pagsubok na labanan ito. Kung gayon, huwag mo itong labanan, iminungkahi ko. Tanggapin mo na lang at magpatuloy. Umiling lang siya at umalis. Nagbuhos ako ng scotch at umupo sa aking silya, nakatingin sa mga ilaw ng Pasko sa kapitbahayan. Bukas, bibigyan ko sila ng kanilang abiso ng pagpapaalis. Hayaan silang makita na hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paggalang, tungkol sa dangal, tungkol sa pagpapakita sa 3 tao na hindi mo maaaring tratuhin ang isang tao na parang basura at asahan na manahin ang kanilang kaharian. Masarap ang scotch, mas masarap ang tagumpay. Dumating ang Disyembre 27 na may malinaw na kalangitan at isang pakiramdam ng pagtatapos. Ginugol ko ang umaga sa pagsusuri ng mga abiso ng pagpapaalis na inihanda ni Carlos. 3 magkakahawig na dokumento, bawat isa ay profesional na typed, legal na tunog, at lubos na mapangwasak sa kanilang tatanggap. Bandang Temello, tinawag ko sila sa sala. Si Catherine ang unang dumating, ang kanyang mukha ay magaparin mula sa pag-iyak o galit, o pareho. Sumunod si Pasing, nagpapalabas ng mapuot na tingin sa akin. Si Roberto ang huling dumating, mukhang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Umupo, sabi ko, iginaya sila sa couch. Umupo sila. Sa pagkakataong ito, walang nagtalo. Naglagay ako ng 3 Manila envelope sa coffee table, isa sa harap ng bawat isa sa kanila. Ito ay 30 araw na abiso ng pagpapaalis. Mayroon kayong hanggang Enero 26 upang lisanin ang lugar. Namuti ang mukha ni Roberto. Pinaalis mo kami, ang sarili mong anak. Isinasagawa ko ang aking legal na karapatan bilang may-ari ng ari-arian upang matukoy kung sino ang nakatira sa aking tahanan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, maaari kong wakasan ang anumang kaayusan sa paninirahan sa loob ng 30 araw na nakasulat na abiso. Kinuha ni Catherine ang kanyang envelope at pinunit ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagbabasa. Ito ay baliw. Wala kaming mapupuntahan. Mayroon kayong 30 araw upang maghanap ng mapupuntahan. Iyan ay mas maraming oras kaysa sa ibinigay ninyo sa akin ng paggalang. Paggalang? Ibinato niya ang papel. Wala kaming ginawa kundi alagaan ka. Halos tumawa ako. Pag-aalaga sa akin? Oo, pag-usapan natin iyan. Pacing.
Magkano ang upa na binayaran mo sa loob ng 3 taon? Ang bibig ni Pacing ay bumukas at sumara. Ako, hindi mo kailanman hiniling, P0. Catherine, magkano ang naiambag mo sa mga groceries, utilities, property taxes? Tumutulong kami sa bahay. Hindi iyan sagot. Roberto, ilang beses kang nagtanong tungkol sa pag-aaral ng aking negosyo? Tungkol sa pagtatrabaho sa tabi ko? Tungkol sa pagtatayo ng isang bagay ng magkasama? Tiningnan ng aking anak ang sahig. May sarili akong karera. Isang karera na halos hindi makabayad sa iyong bayad sa kotse. Samantala, nakatira ka dito ng walang bayad, naghihintay na mamatay ako upang maibenta mo ang buhay trabaho ko at mabuhay sa mga kita. Hindi iyan patas. Tumayo si Roberto, ang kanyang boses ay pumutok. Ako ang anak mo. Wala bang kabuluhan iyan? May kabuluhan iyan past tense. Pinanatili kong matatag ang boses ko. Nagkaroon ka ng pagpipilian, Roberto. Bawat isang araw, pinili mo ang mga iskema ni Catherine kaysa sa dangal ng iyong ama. Pinili mo ang kaginhawaan kaysa sa karakter. Pinili mong hayaan ang iyong asawa na magplano ng aking institutionalization sa halip na ipagtanggol ako. Hindi ko alam ang lahat ng iyan. Alam mo na sapat. Alam mong tinitingnan niya ang Sunset Meadows. Alam mo ang tungkol sa pagtatangka sa power of attorney. Alam mong tinatrato nila ako na parang invisible. Huminto ako. Alam mo at wala kang ginawa. Ang mukha ni Catherine ay naging pula. Pagsisisihan mo ito. Sasabihin namin sa lahat ang ginawa mo. Sisirain namin ang iyong reputasyon. Sige, sabihin ninyo na binago ko ang aking testamento at pinaalis ang aking mga walang utang na loob na pamilya. Sabihin ninyo na pinili kong i-donate ang aking ari-arian sa Children's Medical Research sa halip na iwanan ito sa mga tao na nagplano na i-warehouse ako sa isang mamahaling pasilidad. Sigurado akong magugulat ang komunidad. Kinuha ko ang aking tasa ng kape. Nagmamay-ari ako ng botika ni Harrison sa loob ng 45 taon. Nagpapatrabaho ako ng 73 tao sa 4 na lokasyon. Kilala ako sa komunidad na ito bilang isang patas na negosyante at isang mapagbigay na donor sa mga lokal na dahilan. Kayo ay kilala bilang pamilya na nakatira sa aking bahay at walang naiambag. Ikaw ay isang mapait na matanda. Sigaw ni Pacing. Siguro. Ngunit ako ay isang mapait na matanda na nagmamay-ari pa rin ng kanyang bahay, kanyang negosyo at kanyang dangal. Biglang hinawakan ni Pacing ang kanyang dibdib, humihingal. Ang puso ko. Hindi ako gumalaw. Hindi man lang nagmukhang nag-aalala. Nagkakaroon ka ba ng parehong atake sa puso na nagkaroon ka noong Nobyembre? Ang isa na milagrosong nawala nang dumating ang mga paramedic. Nanlaki ang kanyang mga mata. Inakala niyang hindi ko alam iyon. Tinawagan ko sila mismo, nagpatuloy ako ng kalmado. Pagkatapos mong sabihin kay Catherine na nagkakaroon ka ng atake sa puso upang makakuha ng simpatya. Walang nakita ang mga EMT na mali. Sinabi nila sa akin na nangyayari iyan ng madalas sa pag-uugali na naghahanap ng atensyon. Ang kamay ni Pacing ay nahulog mula sa kanyang dibdib. Tumigil ang paghingal. Mayroon pa? Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. May iba pa bang manipulasyon na gusto ninyong subukan? Mas maraming peking emerhensya. Mas maraming banta. Mas maraming luha, katahimikan. Kung gayon tapos na tayo dito. Mayroon kayong mga abiso. Iminumungkahi kong magsimula kayong maghanap ng mga apartment. Ang Quezon City ay may maraming rentals, bagaman kailangan mong talagang magbayad para sa kanila sa pagkakataong ito. Ang boses ni Roberto ay halos isang bulong. Dad, pakiusap. Wala bang anumang paraan? Wala. Isang salita. Huling. Anak mo pa rin ako. At binigyan kita ng mas maraming oras kaysa sa ibinigay mo sa akin ng paggalang. 30 araw. Iyan ay mapagbigay kung isa sa alang-alang. Kinuha ni Catherine ang kanyang envelope at umalis ng may galit. Sumunod si Pacing, nagpapalabas ng isa pang mapuot na tingin sa akin. Si Roberto ay nagtagal. Talaga akong humihingi ng tawad, Dad. Alam kong humihingi ka ng tawad. Patawad na nahuli ka. Patawad na nawawala sa iyo ang mana. Patawad na kailangan mong suportahan ang iyong sarili ngayon. Ibinaba ko ang aking kape, ngunit patawad para sa ginawa mo. Patawad para sa mga pagpipilian na ginawa mo? Hindi ko akalain.
Umalis siya ng walang anumang salita. Umupo ako sa aking silya at tiningnan ang mga abiso ng pagpapaalis na nasa mesa pa rin. 45 taon ang pagtatayo ng isang bagay. At ito ang naging pamilya. 3 taon na nakita ako bilang isang balakid sa kayamanan sa halip na isang tao na karapat-dapat sa paggalang. Ngunit ngayon, alam na nila. Alam nilang hindi ako senil, hindi mahina, hindi lang maglalaho habang pinaplano nila ang aking hinaharap. Ako si Jaime Harrison. Nagtayo ako ng isang imperyo mula sa wala at isasumpa ako kung hahayaan ko silang kunin ito ng walang laban. Disyembre 28, umaga ng linggo. Tahimik ang bahay sa paraang hindi pa ito nangyari sa loob ng mga taon. Hindi ang maigting na katahimikan ng nakaraang mga linggo, kundi tunay na kapayapaan. Nasa kanilang mga kwarto sila, nag-iimpake, at ako ay nasa aking silya na may kape at pahayagan. Bandang 9 saw, bumaba si Roberto. Mukha siyang pagod. Madilim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, hindi nasusuklay ang buhok. Dad, tumingala ako mula sa seksyon ng negosyo. Maaari ba tayong mag-usap sandali lang? Iginaya ko siya sa upuan sa tapat ko. Umupo siya, ang kanyang paggalaw ay mabagal at mabigat. Alam kong ginawa mo na ang iyong desisyon. Alam kong hindi namin mababago ang isip mo tungkol sa testamento o sa pagpapaalis, huminto siya. Ngunit kailangan kong magtanong, mayroon bang anumang pagkakataon sa hinaharap na maaari tayong sumubok ulit? Magsimulang sariwa. Ibinaba ko ang pahayagan ng maingat, tiningnan ang aking anak. Talagang tiningnan siya, 42 taong gulang, at nakikita ko pa rin ang maliit na batang lalaki na tumulong sa akin na magbilang ng imbentaryo sa botika. Ang tinedyer na labis na ipinagmamalaki ng buksan ko ang pangalawang lokasyon. Ang binata na pinili ang insurance kaysa sa pharmaceuticals dahil mas kaunti ang presyon. Saan nangyari ang transisyon na yon? Kailan tumigil ang aking anak na maging isang taong nakilala ko? Ang batang iyon ay nawala. Ang lalaking ito ay gumawa ng kanyang mga pagpipilian. Roberto, alam mo ba kung ano ang paggalang? Ako, oo, syempre. Hindi ko akalain. Ang paggalang ay hindi salita. Hindi ito paghingi ng tawad pagkatapos mong mahuli. Hindi ito pangako na gagawin ang mas mahusay kapag malinaw na ang mga kahihinatnan. Sumandal ako. Ang paggalang ay aksyon. Ito ay pagtatanggol sa isang tao kapag wala sila sa silid. Ito ay pagtanggi na makilahok sa mga plano na nakakasama sa kanila. Ito ay pagpili sa kung ano ang tama kaysa sa kung ano ang komportable. Tumango siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga kamay. Hindi mo ako ginagalang, Roberto. Hindi noong mahalaga. Hindi noong ginagawa ni Catherine ang kanyang mga plano. Hindi noong ginagawa ni Pasing ang kanyang mga komento. Hindi noong nagkaroon ka ng pagkakataon na maging anak ko sa halip na asawa niya. Alam ko. Ang boses niya ay pumutok. Alam kong nabigo ako sa iyo. Oo, nabigo ka. Mayroon bang anumang paraan upang ayusin ito? Sumandal ako. Hindi maibabalik ang paggalang sa salita, Roberto. Sa aksyon lang. At ang iyong mga aksyon ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang paghingi ng tawad na kailanman. Sumara ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, basa ang mga ito. Kaya iyon na. Tapos na tayo. Matagal na tayong tapos. Hindi mo lang napagtanto hanggang sa nagkaroon ng mga kahihinatnan. Tumayo siya ng dahan-dahan, pinunasan ang kanyang mga mata. Patawad, Dad. Para sa kung ano man ang halaga niyan. Sulit na kilalanin, ngunit hindi nito binabago ang anumang bagay. Tumango siya at bumalik sa itaas. Narinig ko ang kanyang mga yabag, mabigat at natalo. Isang pinto ang tahimik na sumara. Nagbalik ako sa aking pahayagan, ngunit hindi ko talaga ito binabasa. Nag-iisip ako tungkol sa legacy, tungkol sa kung ano ang iniiwan natin, tungkol sa kung ano ang mahalaga kapag nabuhay ka ng 68 taon. Tumunog ang aking telepono. Carlos. Jaime, nagpapatunay lang na ang mga dokumento para sa pambansang pundasyon sa pananaliksik sa medisina para sa mga bata ay na-file na. Tinanggap nila ang hinaharap na mana at nagpadala ng isang napakagandang liham.
Mabuti, sila ay pinarangalan ng iyong pagkabukas palad. Partikular nilang binanggit na ang iyong donasyon ay magpopondo sa pananaliksik sa mga kondisyon ng pediatric. Gusto nilang pangalanan ang isang research wing sa pangalan mo kapag dumating ang oras. Hindi ko inaasahan iyan. Hindi iyan kailangan. Sila ay nagpupumilit. Kumusta ka? Ayos lang. Mas mahusay kaysa sa ayos. Sa katunayan, walang pagsisisi. Tumingin ako sa paligid ng aking bahay. Ang aking tahimik mapayapang bahay, ang liwanag ng araw sa umaga ay dumadaloy sa mga bintana na ipinagawa ko 20 taon na ang nakalipas. Wala. Ikaw ay mas malakas na lalaki kaysa sa karamihan, Jaime. Ako ay isang lalaki na gumugol ng 68 taon sa pag-aaral ng pagkakaiba sa pagitan ng pamilya at mga parasito. Iyan lang. Pagkatapos kong mag-hang up, naglakad ako patungo sa bintana. Sa labas, inaalis ni Lito Cruz ang kanyang mga ilaw ng Pasko. Maingat na binabalot ang bawat strand. Nakita niya ako at kumaway. Kumaway ako pabalik. Normal, kapitbahay, simpleng paggalang sa pagitan ng dalawang tao na walang hiningi sa isa't isa maliban sa pangunahing kagandahang asal. Hindi ito komplikado. Hindi kailanman naging komplikado ang paggalang. Sa loob ng ilang linggo, magiging akin muli ang bahay na ito. Talagang akin. Wala nang bulong tungkol sa pagiging senil. Wala nang plano para sa aking institutionalization. Wala nang mga tao na naghihintay sa akin na maging maginhawa upang itapon. Itinayo ko ang botika ni Harrison mula sa wala. Nagsimula sa isang lokasyon noong 1980. Ako lang at 2 empleyado. Lumago ito ng dahan-dahan, maingat. 4 na lokasyon ngayon, 73 empleyado. Isang reputasyon na may kabuluhan sa komunidad na ito. At kapag namatay ako, ang legacy na iyon ay tutulong sa mga bata sa pananaliksik sa medisina sa halip na pundohan ang mga renovasyon ni Catherine o ang komportableng lifestyle ni Roberto o ang pagre-retiro ni Pasing. Tama ang pakiramdam niyan. Makatarungan ang pakiramdam niyan. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi ako nakaramdam ng pagkapanalo. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na ginawa mo ang kailangang gawin. Na pinrotektahan mo ang mahalaga. Na tumanggi kang maging biktima sa sarili mong tahanan. Sa itaas narinig ko ang mga tunog ng pag-iimpake, mga kahon na tinatapalan, mga drawer na inalis ang laman, mga pinto ng closet na bumubukas at sumasara, ang mga tunog ng pag-alis. Sa loob ng 30 araw, aalis sila. At mananatili pa rin ako dito, pinapatakbo pa rin ang aking mga negosyo, pumupunta pa rin sa trabaho tuwing umaga, gumagawa pa rin ng sarili kong mga desisyon, nabubuhay pa rin ang aking buhay sa aking mga tuntunin, nakatayo pa rin. Itinaas ko ang aking tasa ng kape sa walang laman na silid, ang liwanag ng umaga na nagpapakinang sa likido. Sa paggalang, sabi ko ng tahimik, at sa pag-alam kung kailan ito kailangang hilingin. Mainit pa rin ang kape, tahimik pa rin ang bahay. Ang araw ng Disyembre ay sumisikat pa rin sa aking mga bintana. At si Jaime Harrison ay eksakto pa rin kung sino siya noon. Isang lalaki na nagtayo ng isang bagay na karapat-dapat protektahan at pinrotektahan ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa.